Bigong maipasa sa katatapos lang na ASEAN Summit ang Code of Conduct sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Inanunsyo rin sa summit na hindi na po matutuloy ang pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State John Kerry. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Patapos na ang 23rd ASEAN Summit dito sa Brunei nang biglang inanunsyo ng sabay ni DFA Secretary Albert Del Rosario at US State Secretary John Kerry na postponed ang pagbisita ni Kerry dahil daw sa paparating na bagyong Santi. I'm sorry not to be there in the next day or so, but the good news is I am absolutely committed to returning within a month or so. I'm coming back to the region, and I look forward to visiting with our friends in the Philippines, and I'm very grateful to President Aquino and to the Foreign Minister for their understanding of this situation. This is a big storm. Una nang hindi natuloy ang pagbisita sa bansa ni US President Barack Obama dahil sa partial government shutdown sa Amerika. Ayon kay Secretary Kerry, excited pa naman daw sana siya sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. I was enormously looking forward to going back, because I was deeply involved in events historically with the change of government from President Marcos to President Aquino and other ties going back to my days in the Navy. Bago nito, naglabas ang travel advisory ang US Embassy sa Manila na sinabing may natanggap silang sunod-sunod na security threats sa Davao Region, North at South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Maguindanao. Giyit ng DFA, wala raw kinalaman ng threat na ito sa pagpostpone ni Kerry ng kanyang pagbisita sa Manila. We are looking forward to the visit of Secretary Kerry. He has promised the President to be coming before the end of the year. Natapos ang ASEAN Summit na hindi pa naipapasa ang inaasam ng Pilipinas na Code of Conduct sa West Philippine Sea. Aminado si Pangulong Aquino, malabong magkaroon ng COC sa summit na ito. Napakaraming detalye na lilinawin nyo sa bawat isa. Paano yung, di ba? Baka kunyari, bawat mo sinlok tayo at China lang. Paracel, baka Vietnam, China lang. Pagdating mo sa Spratly, doon automatic. 4 sa ASEAN, plus Taiwan, plus China. So, isang rule na mag-govern para sa lahat. Hindi mo mailalagay, at sinusubukan ng ambition, lahat na eventualities, mailagay mo na dyan. Hindi pwedeng ura-urada yun. Bukas naman daw ang Pangulo sa mungkahi ng China para magsagawa ng joint development ang mga bansang nag-aagawan sa South China Sea. Pero iginiit ng Pangulo na sundin ang batas ng Pilipinas sa isasagawang joint development. Joint venture, wala problema. You conform to Philippine laws, no, okay sa amin. Nung diniin natin yan, bigla natigil yung usapan. Di man nagkakasundo sa isyong ito ang Pilipinas at China, ang mga lider ng dalawang bansa, disente pa ring humarap sa isa't isa. Ikunento ni Pangulong Aquino na nagkamayan sila ni Chinese Premier Li Keqiang habang nasa holding room silang mga head of state na dumalo sa ASEAN Summit. Nagkausap daw sila pero ayaw nang idetalye ito ng Pangulo. Formal nang inilipat ng Brunei sa Myanmar ang chairmanship ng ASEAN pero hindi nababahala si Pangulong Aquino kahit pa kilalang kaalyado ng China ang Myanmar. Napatunayan na raw kasi nito noon pa na ang interes ng mga mamamayan nito ay mas mahalaga kaysa pakikipagkaibigan nito sa China. Mula sa Brunei, Tina Panganiban Perez, GMA News.